Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi limit sa inyong kaalaman na ang Quran ang pangunahing batayan ng nating mga Muslim. At ang Quran ay siyang gabay ng mananampalataya tungo sa mabuting gawain, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna hadzal Qur'ana yahdini allati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ayon sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yahdini allati hiya aqwam. Tunay na ang Quran na iyon na siyang ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang propeta at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang gumagabay sa sangkatauhan tungo sa kabutihan, mabubuting gawain, matuwid na landas at tamang aral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubashshirul mu'minin, at ito ay ang nagbabalita ng mga magagandang balita. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Nagbabalita ng magagandang balita sa mga taong yaong nananampalataya, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. At ito rin ay nagbabalita ng magagandang balita sa mga taong yang naniniwala, sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa kanyang mga ipinagbabawal o kanyang ikinamumuhian. Sa ayan na ito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Quran na ito ay siyang nagsisilbing gabay sa mga sangkatauhan, sa mga tao, tungo sa kabutihan. So, papaano nga ba natin maaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Papaano nga ba natin makikita ang gabay na kanyang ipinagkaloob sa sangkatauhan sa pamamagitan ng banal na Quran? Mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Sad, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ayon dito sa malapit nitong kahulugan, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang aklat na ito, O Muhammad, na aming ipinahayag, ibinaba sa iyo, ay punong-puno ng biyaya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dahilan kung bakit niya ibinaba sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang aklat na ito na siyang ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyatadabbaru ayatihi, upang sabi niya pagnilay-nilayan ng sangkatauhan ang lahat ng mga talatang nakapaloob dito sa banal na Quran. At sabi niya, waliyatadhakkara ulul albab, at upang maalala ng sangkatauhan kung ano ang mga bagay na inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayan na ito, mga kapatid, ika ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala patungkol sa ayan na ito, tinanong siya kung ano nga ba, sabi niya, ang kahulugan at tadabbur, o sabi natin ang pagdinilay-nilay, paano nga ba ang paraan ng pagdinilay-nilay sa Quran? So, binanggit ng Sheikh, sabi niya, at tadabbur, sabi niya, ay yatafaham, sabi niya. Ito, sabi niya, ay ang kapag babasahin, kapag isa sa ulo natin ng isang tao, babasahin niya o isa sa ulo niya ang banal na Quran, hindi niya lamang ito babasahin o isa sa ulo lamang. Ngunit sapagkat habang siya ay nagbabasa, sinasaulo niya ang banal na Quran, ang mga talata na nakapaloob dito sa banal na Quran, kanya itong iniintindi ng mabuti. Kanya itong sinusuri kung ano ang nakapaloob dito, kung ano nga ba ang inihahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pagkatapos nun, ika ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, kapag ito ay ating nasa ulo na, ating sinuri, inintindi, sabi niya, hatta ya'malu bih. At pagkatapos sabi niya, pagkatapos itong intindihin, suriin, ito ay isa sa buhay na ng isang tao.
isasabuhay na ng isang mambabasa o yung taong nagsasaulo ng Quran. Kanyang isasabuhay kung ano yung ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran at kung ano yung kanyang ipinagbabawal ay kanyang inilalayo. At pagkatapos sabi niya, hatta yusin nasa bih. At sabi niya, hanggang sa sabi niya, gagamitin niya ang kaalaman na ito na kanyang nabasa, kanyang nasaulo mula sa banal na Quran bilang sabi niya, ito'y gagamitin niya bilang sabi niya, bilang pagpangaral sabi niya o pagpapasaplag o sabihin natin pagbibigay aral sa sangkatauhan, pagbigay paalala sa mga sangkatauhan. So, ganun mga kapatid, kagaya na lamang ng aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sabi niya, innani anallah. Kagaya na lamang ng aya na ito. Sabi niya, innani anallah. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. Sabi niya, katotohanan na ako si Allah. Siya si Allah. La ilaha illa ana. At walang ibang karapat dapat na sambahin maliban lamang sa Allah, maliban lamang sa Kanya. Fa'budni wa aqimis salata lidhikri. At ika niya, sabi niya, kayo'y magsamba, kayo'y magsala, sambahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at magtayo kayo ng pagsasala o pagsamba bilang pag-alala sa dakilang tagapaglikha na siyang lumikha sa atin, ang nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan dito sa mundong ibabaw. Ganun mga kapatid, yun ang pag-explain, yun ang halimbawa sa sinasabi natin at tadabbur, yung pagninilay-nilay sa banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't kapag tayo ay nagbabasa o nagsasaulo ng banal na Quran, huwag nating hayaan na atin lamang itong isasaulo o babasahin lamang. Ngunit, habang tayo ay nagbabasa, nagsasaulo sa banal na Quran, atin itong intindihin, suriin natin ng mabuti kung ano nga ba ang ipinapahayag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang gustong sabihin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang pinag-uutos at yung kanyang maipinagbabawal. At pagkatapos, kapag atin na itong nasurian, atin na itong inintindi ng mabuti, sinuri ng mabuti, is atin na itong isasabuhay. Kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana. Sabi niya, walang ibang karapat dapat na sambahin maliban sa Allah. Sabi niya doon, so kapag atin naintindihan, sinuri natin na mabuti ang aya na ito, atin na itong isasabuhay. Huwag tayong sumamba ng maliban lamang sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan mga kapatid, ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito, kanilang sinunod, kanilang binabasa, iniintindi, sinasaulo ang banal na Quran, sinasabuhay, ang mga taong ito ay may napakalaking kainaman sa kanila. Dahil katotohanan na binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna lillahi ahlina minan nas. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala o katiyakan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may pamilya mula sa sangkatauhan. At nung narinig ito ng mga sahaba radiyallahu anhum, kanilang tinanong, agad-agad na kanilang tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung kanilang tanong sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Tinanong ng mga sahaba radiyallahu anhum, sabi na, man hum ya Rasulullah? At kanilang tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sino yaong mga sangkatawan, sino yaong mga taong yan, sabi niya, na kabilang sa pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah. At iyon ay sinagot ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, hum ahlul Qur'an wa khassatuhu. Sila yaong mga taong pinahalagahan nila, pinangalagaan nila ang Quran. Sinasaulo nila yung Quran, binabasa nila ang Quran. At pagkatapos silang isaulo, basahin ang Quran, pagkatapos silang binabasa at isaulo ang banal na Quran, kanila itong pinagninilay-nilayan, kanila itong iniintindi, sinusuri ng mabuti. At kapag kanilang naisuri, inintindi ng mabuti, naintindihan na nila ng mabuti ang banal na Quran, ay kanila itong isinasabuhay. Kung anuman ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanilang sinusunod. At kung anuman ang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanilang nilalayuan. Ganun yung mga taong yaon. Yaon yung mga taong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hum ahlul Quran, sabi nila. Yun yung mga ahlillah, sabi nila. Binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya't, mga kapatid, kapag tayo, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kapag tayo ay nagbabasa ng Quran, kapag tayo ay nagsasaulo ng Quran, huwag nating sayahin ang pagkakataon na iyon. Bakit?
habang tayo ay nagbabasa, nagsasaulo ng Quran, atin itong suriin, nitong intindihin. At pagkatapos natin itong intindihin at suriin, atin itong isabuhay. At pagkatapos natin masabuhay, atin naman itong ipagbigay aral, ilaganap ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, kapag ginawa po natin iyon, inshallah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magiging isa sa mga taong yaong binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na yaong pamilya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa sangkatauhan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.